agencies extended partnership with Radyo Natin. These agencies need the support of Radyo Natin for them to effectively reach out to all Filipinos, either for information dissemination, outreach programs, disaster management, tourism, or simply a two-way communication avenue for a country and its people. Mula sa kinikilala at pinagkakatiwalaang pangalan sa larangan ng radio broadcast, pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Our town, our radio. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Radyo Natin reinforces its unwavering commitment as a catalyst for equal opportunity and the right to be equally informed and heard, specifically for the marginalized sectors of Philippine society. After all, Radyo Natin, as the name literally implies, our own radio. Country's friendly station, Radyo Natin. And the KBP Golden Dove Award for the Best FM Radio Station Provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. Radio Network, powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, KITFI. Radio Network, powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig. Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurot-lain na panlantaw. Iba't ibang balita. Isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal. Isa ka pungsod. Magkadurot-lain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin. Arangkada Balita.
DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City of Manila Broadcasting Company is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tama po yung mga orasan ng oras sa buong kapuluan. Alas 4 ng hapon. Magandang hapon na Central Mindanao. Ngayon ay araw ng Biyernes. Sa isa sa buwan ng Pebrero 2026 at ikalabing 8 sa buwan ng Shaban 1447 na sa atin pong Hijri calendar. Welcome sa arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sama-sama ho tayo hanggang alas 5 ng hapon at kami ho ay mag-ati ng mga balita kaganapan sa loob at labas ng ating pong bansa. Sa ngalan ng aming station manager, sa aming admin officer, ganoon din po sa aming broadcast media engineer, sa aming news head, and of course sa aming news writer, sa ngalan ni RN, BCTR, Caroline Abbas, ako po muna inyong pansamantalang makakasama sa arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ako po si Analiza Abbas. Manatili ho nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Sama-sama tayo Bangsamoro. At ngayon, narito na ang detalye ng atin pong mga balita. Sa detalye ng ating mga balita, ipinahayag ni Bangsamoro spokesperson at Cabinet Secretary Mahdi Asni na Pindatun sa isang press briefing sa Cotabato City kahapon, Pebrero 5, 2026, kaugnay sa kasalukuyang relief operations para sa nangyaring sunog na naganap noong ika-3 ng Pebrero sa barangay Lamion, Bungaw, Tawi-Tawi. Ayon kay Pindatun, agad na nagpaabot ng tulong ang pamahalaang Bangsamoro sa pamagitan ng mga kaukulang ministeryo, tanggapan at ahensya upang matulungan ang mga nasalanta. Patuloy din silang nagsasagawa ng site validations at assessments upang matukoy ng tama ang pangailangan ng mga pamilyang apektado. Halos 1,000 pamilya na ang naapektuhan ng malawakang sunog sa barangay Lamion, Bungaw, Tawi-Tawi. Ang makakatanggap ng 25,000 pesos sa bawat pamilya mula sa BARM government. Ito ay bilang agarang tulong upang matugunan ang kanilang pangunahing pangailangan at makapagsimulang muli. Dagdag pa nito, nagbigay ng malinaw na direktiba ang si Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakua na aalagaan ang mga pamilyang naapektuhan at susubaybayan ang kanilang agaran at pangmatagalang pangailangan. Labing 2 minuto makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin patuloy na nakikinig sa atin po ang arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Arangkada balita! Ang bahaging ito ay hatid po sa inyo ng Corawato Institute of Technology Foundation Incorporated, Langay Care Clinic, KCC Mall of Cotabato, Imperial Appliance Plaza, at syempre hati din po sa inyo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. 13 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon, tumanggap ng tulong pinansyal mula sa Ministry of Social Services and Development ang siyam na solo parent at 10 ulilang bata mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Sulu sa isinagawang payout mula Pebrero 2 hanggang 4.
Noong Pebrero 2, nabigyan ng tulong pinansyal ang 19 na solo parents mula sa Kalingalan, Kaluwang sa ilalim ng Dakila program, habang 10 ulilang bata naman ang tumanggap ng ayuda sa ilalim ng Kupkop program bilang mga case management o managed beneficiaries. Sa parehong araw, 25 na solo parent mula sa bayan ng Takpul ang nakatanggap din ng cash assistance. Samantala noong Pebrero 4, 25 solo parents mula sa bayan ng Omar ang nabahagian ng kaparehong tulong. Sa ilalim ng Dakilang program, tumatanggap ng 1,000 pesos kada buwan ang bawat solo parent bilang suporta sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan at sa pagpapalaki ng kanilang pamilya. Samantala ang Kupkop program ay nagbibigay ng 5,000 pesos buwan ng tulong sa bawat indigent na ulilang bata upang matugunan ang kanilang pangunahing pangailangan, kabilang ang pagkain at edukasyon. Patuloy ang MSSD sa pagpapatupad ng mga programang panlipunan na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mahihirap at vulnerabling sektor sa buong rehiyon. 15 minuto makalipas alas 4 ng hapon. Samantala, isinagawa ng pamahalaang panlalawigan ng Maguindano del Sur ang isang medical mission sa munisipalidad ng Datu Salipo sa ilalim ng pamumuno ni Governor Datu Ali Mitimbang. Atuwang ang lokal na pamahalaan sa pangunguna ni na Mayor Sandikan Comini at Vice Mayor Ali. Layunin ng aktibidad na mailapit ang agarang serbisyong pangkalusugan at tulong panlipunan sa mga mamamayan, lalo na sa mga bata at pamilyang higit na nangangailangan. Kabilang sa mga serbisyong pinagkaloob ng medical at dental consultations, bunot ng ngipin, pamahagi ng mga gamot, libreng tuli, pagbibigay ng reading glasses at isang feeding program para sa mga bata. Namahagi rin ang pamahalaan ng mga school bag na may school supplies, chanelas at school arm chairs bilang suporta sa kalusugan at edukasyon ng kabataan. Ang programang ito ay patunay ng sama-samang pagkilos ng pamahalaang panlalawigan at lokal na pamahalaan upang matiyak na ang mga pangunahing serbisyo ay direktang nararamdaman ng mamamayan, sapagkat sa Maguindano del Sur ang serbisyo ay hindi lamang tungkulin kundi tunay na malasakit. 17 minutes makalipas alas 4 ng hapon, magbabalik ang Arangkada Balita. Makaraan lamang po ng ilan sa atin pong mga patalastas. Radyo natin. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi lang sa karapatang pantao, dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Hello mga mamis.
Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered: family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi ka ko sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na berhasil ka pangingili ko dia ko pagkabati sa Quran kaya ko gere sa mapya nakiugo na makele ko pon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin na katawang ko. Namba patelunan ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunang kayo ito Bapa, katawan na kawin dawalalan. Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daun kasaki kabawangan ko na mag. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue do Sensuat Avenue Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, ubangilay kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, undo Sensuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan, 0966-024-6066. Kano email ad nilan, glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan.
official website ng moliportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With grilled chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Radyo natin. Arangkada Balita. Arangkada Balita. 26 minutes makalipas alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sa pagpapatuloy ng atin pong mga balita, isang lalaki ang nasawi sa pamamaril na naganap papasado alas 3 ng hapon, kahapon sa Setio Ampatuan, Barangay Bungad, Dato Udin na Sinsuat Maguindanao del Norte. Inilala ang biktima na si alias JV, presidente na Barangay Baka. Ayon kay Police Captain Sammy Paning, Deputy Chief ng DOS MPS, galing ang biktima sa Barangay Baka at sumakay ng pampasarerong motorsiklo. Pagdating sa crime scene, binaril umano siya ng suspek. Kinuha agad ang bangkay ng biktima para mailibing. Ayon sa tradisyon ng pananampalatayang Islam, patuloy pa rin ang imbestigasyon ng mga otoridad kung sino ang may gawa sa nasabing pamamaril. 27 minutes makalipas alas 4 ng hapon. Samantala, sa iba pa nating mga balita, isang babae ang tinambangan sa Diversion Road, Lower Capiton, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ang insidente ay naitala 5:45 ng hapon kahapon. At ang biktima ay kinilala si Kubaysa Kanakan Sinsuat, 43 years old, residente ng Pansakala, Cotabato City. Sakay ng isang pulang Toyota Vios na may plate number MBD 6872. Matapos ang insidente ay agad na isinugod sa pagamutan ang biktima upang malapatan ng lunas. Patuloy pa rin sinisiyasat ng PNP kung ano ang motibo sa krimen. 28 minutes makalipas alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Isang matagumpay na medical education mission na nakatuon sa skin care awareness ang naisagawa para sa mga senior high school students ng Cotabato City Bangsamoro Standalone Senior High School kahapon na Pebrero 5, 2026.
Layunin ng programa na turuan ang mga estudyante tungkol sa tamang pangangalaga sa balat at pag-iwas sa sakit at kahalagahan ng mental na kalusugan. Ang programa ay naisakatuparan sa suporta ni Dr. Ismail R. Dimarin, PRMC Medical Center Chief 2, na patuloy na nagbibigay ng halaga sa edukasyong pangkalusugan para sa komunidad. Inalakay sa nasabing aktibidad ang leprosy at mga tip sa pangalaga ng balat, kabilang ang mga pangunahing impormasyon tungkol sa mga sakit sa balat, maagang palatandaan ng ketong, pag-iwas at wastong pangalaga sa balat. Tinukoy din sa programa ang mental health issues at suicide prevention na nagbigay din sa kahalagahan ng kamalayan sa mental na kalusugan, pagkilala sa mga babalang palatandaan at paghikayat sa mga estudyante na humingi ng tulong kapag kinakailangan. Naging mas makulay at masaya ang programa dahil sa aktibong partisipasyon ng mga estudyante sa mga talakayan at interaktibong gawain sa buong araw ng aktibidad. 30 minutes makakalipas mga alas 4 ng hapon at magbabalik ang Arangkada Balita. Makaraan lamang po ng ilan sa atin pong mga hanap buhay. Radyo natin. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng higit na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Hello mga mamis! Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre
libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal Project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Radyo natin. 36 minutes makakalipas ng alas 4 ng hapon na nagbabalik ang arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sa pagpapatuloy natin po mga balita, pinalakas ng Ministry of Social Services and Development ang paghatid ng serbisyong medikal sa mga bangsamoro matapos lagdaan ang Memorandum of Agreement sa Zamboanga City Medical Center at Pangutaran District Hospital kahapon na Pebrero 5. Pinangunahan ni na Minister Raisa H. Jajuri at Director General Muhammad Moqtadir A. Estrella ng paglagda ng kasunduan sa ilalim ng Bangsamoro Critical Assistance in Response to Emergency Situations o BCARES program. Layunin ng Memorandum of Agreement na pabilisin ang koordinasyon at pagproseso ng tulong pinansyal para sa medical expenses, hospitalization, burial assistance ng mga pamilyang nasa krisis. Patuloy na nagsisilbing mahalagang mekanismo ang BCARES program sa pagtugon sa garang pangailangang pangkalusugan ng mga mamamayan. 37 minutes mga kalipas walas 4 ng hapon na pinagtitibay ng Office for Other Bangsamoro Communities o OBC ang patuloy nitong pakikilahok sa mga mekanismo ng pamahalaan ng Bangsamoro upang matiyak na ang mga pangailangan at interes ng mga Bangsamorong naninirahan sa labas ng BARM ay maisama sa mga plano at programang pangkaunlaran ng rehiyon. Sa paglahok ng OOBC sa unang Special o Social Development Committee regular meeting para sa fiscal year 2026. Muling iginiit ng tanggapan ang kahalagahan ng inklusibong pagpaplano, partikular sa mga usaping may kinalaman sa edukasyon, serbisyong panlipunan at infrastruktura. Ayon sa Office for the Other
Bangsamoro communities. Mahalaga ang patuloy na pakikilahok ng mga ahensya ng Bangsamoro government sa mga mekanismo ng pagpaplano upang matiyak na ang mga pangailangan ng mga Bangsamorong naninirahan sa labas ng BARM ay sinasaalang-alang sa mga programa at proyektong pangkaunlaran. Tuloy na makikipag-ugnayan ang OOBC sa mga ahensya ng Bangsamoro government at ang mga katuwang na institusyon upang matiyak na ang mga programa sa ilalim ng Bangsamoro Development Plan ay tumutugon sa pangailangan ng lahat ng Bangsamoro saan man sila naroon. 39 minutes makalipas mo alas 4 ng hapon at kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Samantala, sa iba pa nating mga balita, nagpahayag ng buong suporta ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO sa hakbang ng Senado na magtakda ng petsa para sa kauna-unahang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Presidential Peace Advisor Carlito G. Galvez Jr., kaya sinagawang pagdinig noong Pebrero 5, Huwebes, malugod na tinatanggap at sinusuportahan ng UPAPRO ang panukalang batas na nagtatagda ng petsa ng kauna-unahang halalan sa Bangsamoro. Mahalaga ang halalang ito bilang bahagi ng kompletong proseso ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Pinanggit naman ni Senator Juan Miguel Zubiri, Chair ng Committee on Local Government, na ang pagdinig ay isang agarang hakbang at prioridad sa Senado. Samantala, sinuportahan ni Senator J.V. Ejercito ang panukalang batas na nagsabing lahat tayo ay nakatuon sa pagtamo ng kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa tunay na boses ng mga tao sa pamagitan ng demokratikong pagboto. Ipinunto ni Senador Loren Ligarda ang kahalagaan ng pagiging inklusibo ng BARM elections, lalo na matapos na ma-adapt ng Bangsamoro Transition Authority of DTA ang kanyang panukala para sa sektoral na representasyon sa parlamento. Dumalo rin sa pagdinig ang mga opisyal ng COMELEC, miyembro ng BTA, mga grupo ng civil society, sektor ng seguridad at legal luminaries. 41 minutes makalipas mo alas 4 ng hapon. Kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Arangkada Balita! Magbabalik ang Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City makalipas lamang ng ilan sa atin pong mga hanap buhay. Radyo Natin. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With grilled chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps,
accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Bay, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi ko sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na berhasil ka pangingili ko dia ko pagkabate sa Quran kaya ko gele sa mapya nakiugo na makele ko pon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaado na katawang ko. Nambapatalunan ka na mapiyay ka-check-upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunang kayo ito Bapa, katawan na kawin dawalalan. Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daun kasaki kabawangan ko namag. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue do Sensuat Avenue Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele ko pan. Mga pagali nami, mga pakat nami, ubangilay kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, undo Sensuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan, 0966-024-6066. Kano email ad nilan, glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal Project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers.
Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang informasyon, bisitahin ang official website ng moliportal.h. When we crave to have fun, yet our tummies want some. Everyone is thinking of a crunch. With grilled chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Radyo natin. Arangkada Balita. 50 minutes makalipas walas 4 ng hapon at kayo pa rin po ay nakikinig sa Radyo Natin FM Cotabato City sa Arangkada Balita. Sa pagpapatuloy ng atin pong mga balita, nanawagan ang United Bangsamoro Justice Party o UBJP sa Senado para sa garang pagsasagawaan ng unang Bangsamoro Parliamentary Election habang kinukwestiyon ang Senate Bill number 1587 nang ano ay maaaring magdulot ng panibagong pagkaantala ng halalan. Sa isinumiting position paper sa komite ng Senado na pinamumunuan ni Senator Juan Miguel Migs Zubiri, giniit ng UBJP na malinaw ang utos ng Korte Suprema na itaos ang halalan na hindi lalampas sa March 31, 2026 at binigyan diin ang kabiguan ng Bangsamoro Transition Authority o BTA na sumunod sa itinakdang time ng redistricting. Tinukoy din ng partido ang mga kamakailang amyenda ng BTA sa Bangsamoro Electoral Code na ayon sa kanila ay nag-re-reset sa mga paghahanda ng COMELEC, nagbubukas ng posibilidad ng panibagong postponement at nagpapahina sa mga reformang elektoral sa Bangsamoro. Hiniling ng UBJP na igalang ang akreditasyon ng mga regional na partido at sektoral organizations at panatilihin ang umiiral na paraan ng eleksyon ng sektoral representatives upang maiwasan ang franchisement ng mga sektor. Pagtatapos, pinaalalahanan ng UBJP ang Senado na ang unang Bangsamoro Parliamentary Election ay hindi isang karaniwang halalan, kundi mahalagang bahagi ng mga obligasyon ng pambansang pamahalaan at ng MLF sa ilalim ng proseso ng kapayapaan na mahigpit ding binabantayan ng international na komunidad. 53 minutes makalipas alas 4 ng hapon. At ngayon, dumako na tayo sa atin pong balitang nasyonal. Matapos ang ilang araw na pagkakasakit, nagpakita na sa publiko si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan dalawang aktibidad ang kanyang dinaluhan. Kahapon nakita ang presidente sa paglulunsad ng Skills Passport mobile application ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa San Juan City. Nagbiro pa si Pangulong Marcos na sana ay nagdala siya ng kanyang sariling podium
para hindi mahirapan sabay turo ang matangkad na height ni Mayor Francis Zamora. Sa talumpati ng Pangulo, sinabi niya na ang bentahe ng paggamit ng TESDA skills sa passport mobile application ay para mas mapadali at mapalapit ang oportunidad sa mga mamamayan dahil ito anya ay all-in-one digital platform na. Sa pamamagitan anya ng nasabing application ay makikita na ang mga mahalagang impormasyon na may kinalaman sa TESDA trainees, scholarship, oportunidad sa trabaho at TESDA accredited na training centers, pati na ang online training courses. Habang ikalawang aktibidad ng Presidente ay ang pagdalo sa Philippine Telco Summit 2026 kung saan binigyan diin ito ang patuloy na reforma ng gobyerno para mapahusay ang broadband connectivity at serbisyo ng mabilis na internet sa bansa. Matatandaan ay sinugod sa St. Luke's BGC si Marcos matapos na makaramdam ng discomfort dahil sa sakit na diverticulitis. 55 minutes makalipas mo alas 4 ng hapon. Samantala sa iba pa nating mga balita, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may sapat na supply ng tulong at ayuda sa mga lugar na apektado ng bagyong Basyang. Sa kapihan ng samahang Plaridel, sinabi ni Social Worker Secretary Rex Gatchalian na nakahanda ang DSWD. Anya buo pa ang kanilang pondo dahil simula pa lamang ang taong 2026, gayon din ang mga Quick Reaction Fund o disaster ng mga lokal na pamahalaan. Kaugnay sa bilang ng apektadong bagyo, sinabi ni Gatchalian na patuloy ang dating ng mga datos, particular mula sa Iligan at Cagayan de Oro. Bagamat walang datos na maibigay ang kalihim hinggil sa mga ayuda, pero binigyan diin na may sapat silang pondo at paghahanda sa anumang sakuna. Matagal na rin anya nga naka-preposition ang mga family food packs at iba pang mga kailangang resources para makaresponde sa panahon ng sakuna. Kasabay nito ang mabilis at madali na paghatid ng tulong sa mga apektado. 57 minutes mga kalipas mo alas 4 ng hapon. Samantala, iniulat ng Philippine Coast Guard o PCG na aabot na sa 84 na pantalan sa bansa ang apektado ng epekto ng bagyong Basyang. Sa pinakahuling Maritime Safety Advisory ng PCG, kabuang 5,835 ang mga pasahero, drivers at cargo helpers, 2,288 rolling cargos, 131 vessels at 7 motor bangkas ang nananatiling stranded sa iba't ibang pantalan sa buong bansa. Samantala, nasa 264 vessels at 47 motor bangkas pa ang nakatago o nakisilong sa ligtas na lugar bilang precautionary measure laban sa masamang panahon ng matinding sama ng panahon dulot ng bagyong Basyang. Nananatili namang nakabantay ang PCG sa lagay ng panahon at sitwasyon sa karagatan ng apektado ng bagyo. Particular na apektado ng bagyo ang ilang bahagi ng northeastern Mindanao, southwestern Mindanao, Bicol, eastern Visayas, northern Mindanao, central Visayas, western Visayas, Palawan at southern Tagalog. 58 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon.
Bago tayo magpaalam, dumako muna tayo sa lagay ng ating pong panahon mula sa Pag-asa. Nahatid ng Diyos si Pag-asa Cotabato, hatid ng Ministry of Science and Technology, MOST BARM, na pinamumunuan ni Minister at Member of Parliament Bayling Mantawel, at sa buong suporta ni Chief Minister Honorable Abdul Rauf A. Makakua. Sa lagay nating panahon, patuloy ang paglakas ng bagyong Basyang habang ito ay kumikilos malapit ng Eastern Mindanao. Sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa kahapon, namataan si Basyang sa layong 295 kilometer. Silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur, Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 km per hour at pagbugso na aabot sa 80 km per hour. Signal number 2 sa Siquijor, southern eastern portion ng Negros Oriental, southern portion ng Cebu, southern portion ng Bohol, Surigao del Norte kasama na ang Siargao, bukas sa Grande Islands, Surigao del Sur, extreme northern portion ng Davao Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, northeastern portion ng Lanao del Norte, northeastern portion ng Misamis Occidental at Camiguin. Nag-landfall si Basyang Huwebes ng gabi sa Surigao del Sur at maglalandfall ulit sa Siquijor at southern portion ng Negros Oriental Biyernes ng hapon. Si Basyang ay naasahang tutungo sa Sulusi at tsaka tatawid sa northern portion ng Palawan Sabado ng hapon o gabi, Pebrero 7. Lalong lalakas si Basyang bago ang kanyang pagbagsak sa lupa. Oras na lumapit ito sa landmass ay hina pero mananatiling isang tropical depression sa Sabado hanggang sa maging isang low pressure area o LPA na lamang sa Lunes, Pebrero 9. At yan po ang lagay ng atin pong panahon mula sa Pag-asa. Hatid ng Ministry of Science and Technology, MOST BARM, na pinamumunuan ni Minister at Member of Parliament Bayling Mantawel, at sa buong suporta ni Chief Minister Honorable Abdul Rauf A. Makakua. Matuwang Radyo Natin FM Cotabato City, maging alerto at laging handa, mga kabangsamoro. Alas 5 na ng hapon at wala na po tayong oras sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ngayon ay araw ng Biyernes, sa isa buwan ng Pebrero 2026. At ay kalabing 8 sa buwan ng Shaban, 1447 sa atin pong Hijri calendar. Hello sa atin pong mga listeners, sa atin pong mga tagapanood ng Radyo Natin FM Cotabato City. Hello kay Teps Gyomla, kay Miss Sagira Ibay ng Sapad Matanog Maguindanao, kay Abay Umukulso, mabitambang Waya, kay Almira Abbas, thank you, Umuusay Ming Kampong, at syempre sa aming admin officer, BCTR, Sir PB Jawaril. Assalamualaikum, Apia Malulam, and from Umuusay Ming Kampong, and watching from Sapad Matanog Maguindanao, kay Miss Sagira Ibay, and hello kay Ma'am
Ma'am Nuron ni sa mamintal ko sa ina. Kay Ma'am Nuron, buhay arangkada. Magandang hapon dyan, ma'am, sa may SGA. And kay umuusay ming gampong, Masya Allah. Ayan, good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga kabang sa muro mapya malulom sa Rikitano Langon na Ma'am Analiza always. Na watching pa-shout out kay Datu Tong Waya, watching from Purok Bayalabi, Barangay Datu Balabara na Sukran. Alright, wala na ho tayong oras. Adyan po ang kabuuan natin po ng arangkada balita ng Radyo Natin FM Mako, Tapato City. Ngayon ay araw ng Biyernes. Sa isa buwan ng Pebrero 2026, ikalabing 8 sa buwan ng Shaban 1447 sa atin pong Hijri calendar. Maraming salamat po sa pakikinig sa ngalan po ng aming station manager, sa aming broadcast media engineers, and of course sa ngalan po ng aming admin officer, sa ngalan ng aming news head, sa aming news writer, BCTR RN Caroline Abbas. Ako po muna ang inyong pansamantalang nakasama sa Radyo Natin FM ako, Tabato City, Analiza Abbas. Hanggang sa muli ho, sa ganito pa ring oras at himpilan, manatili ho nakatutok sa Radyo Natin FM ako, Tabato City, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig, Lain-laing mga pananaw, lain-lain nga tinog, magkadurot-lain na panlantaw. iba't ibang balita, isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal, isa ka pungsod. Magkadurot-lain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo Natin. Radyo natin. Radyo Natin. Radyo natin.